Bago mo mahawakan sa kamay, kailangan mo munang makita sa isip. Sabi nga ni Bob Proctor, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. And pag-isipan mo yan, lahat ng bagay na nakikita mo ngayon, bahay, negosyo, kotse, company, lahat ng yan, nagsimula muna bilang isang image sa isip ng isang tao. Kaya ang tanong, ano ba yung palagi mong nakikita dyan sa isip mo? Tagumpay o kabiguan? May napansin ka ba? Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na nagsasabi ng hindi ko kaya, mahirap lang kami, hindi para sa akin ang negosyo, malas ako, hindi ako yayaman, unti-unti, nagiging totoo yun sa buhay niya. Nagmamanifest yun. Hindi dahil may magic kundi dahil lahat ng desisyon niya ay naaapektuhan ng paniniwala niya tungkol sa sarili niya. Kung naniniwala ka na hindi mo kaya, hindi ka na susubok. At kung hindi ka na susubok, wala ring magbabago. Kaya bago magbago ang resulta, kailangan munang magbago ang isip. Pero linawin natin hindi sapat ang positive thinking lang. Hindi sapat yung pag-visualize. Hindi sapat yung pagsasabi na magiging successful ako. Kung pagkatapos mo namang magsalita, wala ka namang ginagawa. Ang vision, kailangan meron niyang kasamang action. Kung pangarap mo na magkaroon ng sariling negosyo, kailangan simulan mo na mag-aral tungkol sa negosyo. Kung gusto mong yumaman, aralin mo na humawak ng pera. Kung gusto mong magkaroon ng mas malaking income, magdagdag ka ng skills na kayang bayaran ng market. Ang iniisip mo, yan yung nagbibigay ng direksyon. Pero ang ginagawa mo, ang magdadala sa'yo, papunta doon sa gusto mong puntahan. Kaya mag-ingat ka doon sa mga salita na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Kasi ang isip mo ay parang hard drive. Kung araw-araw mong inilalagay ang takot, duda, negative thinking, yun yung lalabas sa mga desisyon mo. Pero kung araw-araw mo na pinupuno yung isip mo ng kaalaman, disiplina, possibilities, opportunities, unti-unti ring magbabago yung kilos mo. At kapag nagbago yung kilos mo, magbabago rin ang resulta. So parang pagtatayo lang ng bahay. Bago ka maghukay ng pundasyon, 'di ba may blueprint muna. Hindi ka basta-basta naglalagay ng hollow blocks nang walang plano. Ganito rin sa buhay. Ang blueprint ng future mo ay nagsisimula yan sa isip mo. Kung wala kang malinaw na nakikitang direksyon, nahihirapan kang makarating sa gusto mong buhay. Sabi nga 'di ba, kung ano yung nasa invisible, which is yung laman ng isip natin, yun din ang magiging visible na siya namang realidad natin. So, lahat ng malalaking pagbabago, 2 beses yan kine-create. Una, sa isip. Pangalawa, sa realidad. Kaya, kung gusto mo na baguhin yung buhay mo, wag mo lang baguhin yung ginagawa mo. Baguhin mo rin ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo. Pero tandaan mo hindi sapat ang mangarap. Hindi sapat ang maniwala. Kailangan mong kumilos araw-araw na parang posible yung pangarap mo. At habang ginagawa mo yon, manalangin ka para sa karunungan at tamang direksyon. Kasi ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa pangarap mo. Tinitingnan din niya ang katapatan mo sa maliliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw. Tandaan mo ito. Ang future na gusto mong mahawakan balang araw, nagsisimula yan sa image na pinipili mong itanim sa isip mo ngayon. Kaya kung naniniwala ka na lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa tamang pag-iisip, comment possible below. And kung gusto mo pa ng mga ganitong content tungkol sa financial wisdom, negosyo, mindset, practical life lessons na pwede mong i-apply sa totoong buhay, follow this page for more practical lessons.